Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Maligayang Pasko po. Magbati ng maligayang kaarawan. Salamat po. Sa inyong lahat na narito, nakikisa, nakikipag-iwang, magpapasalamat kasama ni Sister Lipa sa biyaya ng buhay. Makaganda po ng birthday, Sister Lipa, after Christmas, kakapanganak lang ni Jesus, yung pagulitan natin sa kapanganakan. Ngayon ay kapistahan din ng isang unang martyr, si San Esteban. Nabasa ko sa inyong damit, kayo po ba'y nagkaroon ng pangalan? Samahan po na may taniman, tapos dito po, banal na misa. Kasi nakagita, bukoge. Apo. Kaya nagkaroon kayo ng pangalan yan. Anyway, bigla mo pumasok sa isip niya, pugi. Gusto ko bigyan ng meaning yung pugi. At doon kayo base yung ating mga reference sa ating pagdiriwang ngayon. Ang sabay ng ating pagdiriwang ng Pasko kay San Esteban at sa birthday ni Sister Lipa. Bibigyan ko ng mahulugan yung salitang pogi. Lahat naman kayo dito ay pogi. Ako lang ang hindi. Wow, poging-pogi po. Ang pogi ay yung P stands for praise. Praise. Ibig sabihin ay pagpupuri. Sino ang pinapupurihan natin? Ang Diyos. Wala na iba. Una, pinapupurihan natin ang Diyos sapagkat ibinigay niya sa atin ang kanyang butong na alam ni Jesus. Sapagkat si Jesus ay nagdala sa atin na mabuting balita. Ano yung mabuting balita? Na tayo ay sasamahan ng Diyos. Ang Pasko ay Emmanuel. Ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Simula nang si Jesus ay isinilang sa daigdig na ito, sinamahan tayo ng Diyos sa ating buhay, sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya hindi tayo dapat wala ng pag-asa, paghilaan ito, sapagkat kasama natin ang Diyos. At pinapupurihan natin ang Ama sa pagbibigay sa atin ni Jesus. Pangalawa, pinapupurihan natin ang Ama sa pagbibigay sa atin kay San Esteban. Sino po ba si San Esteban? Bilang isang unang martir na simbahan. Siya ay nag-aray ng kanyang buhay, kalamanan sa pananampalataya. So, ang pagpapasalamat natin at pagpupuri sa Diyos sapagkat sa pamamagitan ni San Esteban, pinapaalala sa atin na ang buhay natin ay may kaakibat na pagtitiis at pagsasakripisyo. Ang buhay natin sa daigdig ay hindi palaging maayos, maganda, smooth sailing, walang problema. Hindi. Bahagi ng buhay natin bilang mga Kristiyano, may kasamang sakripisyo, paghihirap at pagtitiis. At yun ay pinakita ni San Esteban sa atin sa kanyang kapistahan. Pinapaalala sa atin ang Pasko, hindi lang pagdiriwang. Ang Pasko ay pagsaksi sa ating pananampalataya sa Diyos. Handa ka ba na sumaksi sa iyong pananampalataya? Ibig sabihin, handa mo ba pasalin ang krus na binibigay sa iyo ng Diyos araw-araw, pagsubok, pagtitiis, paghihirap. Sapagkat ito'y bahagi ng ating pagiging isang Kristiyano, pagiging anak ng Diyos. At pangalawang bagay ay, ang pangatlo yung Sister Lipa. Pinapupulihan namin ang Ama sapagkat binigay sa atin si Sister Lipa. Siya po ang foundress itong ating pinag-ipunan ito ng bahay dalaginan. Napakadami na po ng biyaya na natamo natin dahil sa kabukasan ng puso at kagandahan loob ni Sister Lipa. Kaya siya ay biyaya sa atin. At dahil sa biyaya naman, ang Diyos ay ating pinapupulihan. Amen? Amen. Kaya ganun na lamang yung ating pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ni Sister Lipa sapagkat siya ay ginamit ang instrumento ng Diyos. Amen? Amen. Pangatlo po, pangalawa, doon sa letter, doon sa mga salitang pogi. Ano nga po yan? Letter? Go. O stands for obedience. Mahalaga po na tayo ay palaging sumusunod. Di ba, nung maliliit na tayo, dalawa tayo sumunod. Sumunod sa magulang, sumunod sa teacher, sumunod sa mga nakatatanda, at lalo higit, sumunod sa Diyos. Ang pagsunod natin sa Diyos ay isang mahalagang
nagsama para tayo ay tumugon sa panawagan ng Diyos na tayo ay maging mabuti at maging banal. Hindi tayo mabanal, hindi tayo magiging mabuti kung hindi tayo susunod sa Diyos. Ano na lang ay yung ating pagsunod sa utos ng Diyos. Sinisikaw po natin yun sa araw-araw ng ating buhay, magawa natin sumunod sa kung ano ang gusto ng Diyos. Ano ang gusto ng Diyos sa atin? Tayo ay huwag magkasala. Ang tayo ay gumawa ng mabuti. Yun lang. Huwag magkasala at gumawa ng mabuti. Hindi naman pwedeng huwag ka na magkakasala. Opo, Father, hindi mo ako nagsisinungaling, hindi ako nagnanakaw, hindi ako nakikigabi, hindi ako nagnanasa sa hindi ko asawa at hindi ko mag-aari. Lahat po yan, hindi ko ginagawa yan. Pero kasama ng pag-iwas sa kasalanan, ay yung paggawa ng mga